Ating mga minamahal na nagsasaka, ang inyong dedikasyon, sakripisyo at sipag ay tunay na nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat. Ang inyong mga kamay na masigasig na nagbubungkal ng lupang inyong sinasaka, ang siyang nagbibigay ng buhay at sigla sa ating sambayanan. Kaya asahan ninyo na sasamahan kayo ng ating pamahalaan tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan. Tiniyak daw ni Pangulong Bongbong Marcos na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay wala nang magugutom na mga Pilipino. Sa kanyang talumpati sa isang assistance distribution sa Candaba, sinabi ng Pangulo na muling sisigla ang agriculture sector at bibigyan ng suporta ng gobyerno ang mga magsasaka sa bagong Pilipinas. Kinilala din ni Pangulong Bongbong Marcos ang sipag ng mga magsasaka na nagdulot ng napakagandang ani nitong nakaraang taon. Narito nga po ang talumpati ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, atin pong panoodin. Dahil sa ating sama-samang pagsisikap, nagtamo tayo ng tala ng ani noong 2023 na umabot sa mahigit 20 milyong metric ton ng palay. Ito ay nagpapakita ng 1.5%. 1.5% na pagtaas mula sa nakaraang taon o dagdag na mahigit na 300,000 tonelada ng palay. Habang tayo ay nagdiriwang ng ating tagumpay, mahalaga rin na kilalanin natin ang mga hamon ng ating haharapin. Andiyan po ang El Nino na kasalukuyan nagdudulot ng malawakang pinsala at perwisyo sa ating mga pananim at sa ating mga magsasaka. Inaasahan nating titindi pa ito hanggang sa susunod na buwan ng Pebrero. Tinatayag aabot po ng hanggang Hunyo nitong taon at patuloy na magdudulot ng malaking banta sa sektor ng agrikultura sa nalalabing buwan ng 2024. Gayunpaman, hindi tayo natatakot, sa halip buong loob at lakas at sama-sama nating haharapin ang El Nino. Ilan sa mga hakbang na ginagawa natin ngayon ay ang paglikha ng mga binhing umaayon sa pagbabagong klima. Gayon din ang pagsasagawa ng climate risk assessment para sa mga nasalantang pamayanan. At bukod pa rito, naglaan tayo ng 31 bilyong piso sa ilalim ng National Rice Program para sa taong 2024 upang pag-ibayuhin ang ating mga programa tulad ng production support, extension services, research and development, at syempre yung irrigation network services. Patuloy rin natin gagamitin ang pondo mula sa Rice Competitive Enhancement Fund upang palakasin ang hanay ng ating mga manggagawa at magsasaka. Malaking bahagi ng pondong ito ay gagamitin sa pamamahagi ng makinarya tulad ng tiller, tractor, seeder, thresher, rice planter, reaper, dryer, at marami pang iba. Sa ating mga minamahal na nagsasaka, ang inyong dedikasyon, sakripisyo at sipag ay tunay na nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat. Ang inyong mga kamay na masigasig na nagbubungkal ng lupang inyong sinasaka, ang siyang nagbibigay ng buhay at sigla sa ating sambayanan. Kaya asahan ninyo na sasamahan kayo ng ating pamahalaan sa inyong pagsisikap nang makamit ninyo ang lahat ng inyong mithiin at mga pangarap. Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan.